Samantala, iniatas ni Public Works and Highways Secretary Vince Dizon ang mabilis na rehabilitasyon ng mga pangunahing kalsada at hospital sa lubhang napinsala sa magnitude 6.9 na lindol sa Cebu. Titiyakin din anya ng ahensya na i-inspeksyoning maigi ang mga istruktura sa probinsya para sa kaligtasan ng publiko. Narito si Rovic Manuel. Ipinagutos ni Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon ang agarang pagsasaayos ng mga nasirang kalsada at ospital sa Cebu matapos ang magnitude 6.9 na lindol na nag-iwan ng malawakang pinsala at casualties sa lugar. Sa panayam ng DZRH Dizon, kahapon ay sinimulan na umano nilang lagyan ng temporary solution sa mga kalsadang apektado upang madaanan na ng rescue teams at ng emergency vehicles. Sinabi nito na isa sa prioridad nila ay ang agad na maisaayos sa mga ospital kung saan karamihan ng mga apektadong residente ay wala nang mapwestohan. Pinaka-importante din po kaya nga magawa yung ospital sa Bugo. Kasi ngayon, yung mga kababayan po nating injured, nasa labas po ng ospital kasi hindi pa nakiklear yung structure ng ospital. Kasi alam naman, may aftershock pa nung nandun kami, at least 3-4 yung naramdaman natin. Ngayon po, nagbigay ako ng instruction, kailangan isang araw lang maklear na natin yung ospital. At talagang ayusin na agad para magamit na yung operating room, yung emergency room, tsaka yung delivery room. Bagamat wala namang bumagsak na tulay dulot na lindol, tiniyak pa rin ni Dizon na magsasagawa pa rin ng DPWH ng malawakang structural inspection sa Cebu. Isa ring mariing binanggit ng kalihim na sa ganitong mga sitwasyon, hindi uubra ang mga substandard na trabaho, lalo na sa mga infrastruktura. Realization na hindi pwede substandard pagka po mga struktura. Hindi po talaga pwede. Hindi po talaga pwede. Ito po ay, kasi buhay po ang pinag-uusapan natin dito, Katunying ka, Jerry, no? Talagang hindi po pala pwedeng kompromiso yung mga building na yan. Sa ngayon, sumipa na sa halos 70 ang nakumpirmang nasawi dahil sa nangyaring malakas na paglindol. Samantala, kaninang alas 10 ng umaga, personal na bumisita si Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa Bogo City para personal na makita ang kalagayan ng mga residente at infrastrukturang napinsala na nangyaring pagyanig. Para sa MBC TV Network News, ito si Rovic Manuel ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.